Minarkahan bilang ebidensya ng Sandigan Bayan 5th Division ang isang libong mga dokumentong iprinisinta ng prosecution para ibasura ang motion to bail ni Janet Lim Napoles at Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder o pandarambong. Tinutulan din ng prosecution ang hiling ni Senator Juan Ponce Enrile na makapagpiyansa at manatili sa PNP General Hospital, maging ang hiling ng kanyang dating Chief of Staff at kapwa-akusado na si Attorney Gigi Reyes na mailipat sa PNP Custodial Center. May report si Sandra Aguinaldo. 1,000 dokumento raw ang hawak ngayon ng prosecution kaugnay sa hiling ni Senador Jinggoy Estrada at Janet Lim Napoles na payagan sila makapagpiyansa. Para mas mapalakas pa ang ebidensya, ihaharap din daw ng prosecution sa korte bilang testigo ang ilang whistleblower, isang auditor ng Commission on Audit at mga kinatawan ng National Bureau of Investigation, Department of Budget and Management at Anti-Money Laundering Council. Agad namang umalma ang depensa sa pagdinig kanina. Imagine mo, nagpakita sila ng isang dokumento, 5 minuto ang binilang ko 5 minuto bago matapos yung isa. Kung ganyan karami yan, ilang buwan yun matatapos yung petition for bail. So ang tagal-tagal nun. So nadidefeat yung purpose ng proceeding. Nakita mo yung mga dokumento, isa-isahin mo yan, hindi abutin tayo siyam-siyam. Isinalang na kanina ang unang witness na si Attorney Vic Tagura Escalante, ang graft investigator ng ombudsman na nag-imbestiga sa di umunay katiwalian sa paggamit ng pork barrel ni Estrada. Alam ba nung abogado yun? Wala naman, hindi naman siya gumawa ng dokumento na yun, hindi naman siya nag-testify doon. So ano yun? Pampatagal lang yun. So atakihin na lang natin to kasi nakakulong ang mga kliyente namin. Ang kaso, tumanggap ba o hindi? Si Jinggoy kay Janet. Yun lang naman So sino ang magsasabi niyan? Si Ruby, si Ben-Hur. Tumangging magbigay ng pahayag ang prosecution team. Maagang tinapos ang pagdinig kanina para pagpulungan ng depensa, ng prosecution at ng clerk of court ng 5th Division ang pagmamarka sa mga dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa bail hearing at plunder trial. Ang kampo naman ni Napoles nagsumite ng waiver of appearance na nagsasabing hindi dadalo si Napoles sa pre-trial at trial proper ng kanyang mga kaso. Importante yung mga testigo, yung mga whistleblowers. Tsaka yung si Ruby, haharap siya. Kasabay ng bail hearing ng 5th Division kina Estrada at Napoles, dininig naman ng 3rd Division ang motion ni Senador Juan Ponce Enrile na makapagpiyansa sa kasong plunder na non-bailable. Giit ng kanyang mga abogado, karapatan ng sino man na makapagpiyansa. Wala naman daw maipakitang mabigat na ebidensya ang prosecution laban kay Enrile. Hindi rin naman daw flight risk ang senador. Bukod dito, dininig din ng korte ang hiling ni Enrile na manatili sa PNP General Hospital sa halip na makulong sa PNP Custodial Center kasama ng 2 senador na kapwa niya akusado. Hinihiling ni Senator Enrile na doon siya sa hospital sapagkat sa kanyang edad at mga damdamin, ganoon lang ang paraan na kanyang buhay na iniingatan na pinagkaloob sa kanya ng may kapal ay mananatili pa. Tutol naman ang prosecution sa motion Enrile. Sa katunayan daw, walang absent at nagagampanan naman daw ng senador ang kanyang trabaho sa Senado. Nagpa-stem cell therapy din daw si Enrile kaya't malakas ang kanyang pangangatawan. Tinutulan din ng prosecution ang hiling ng dating Chief of Staff at kapwa-akusado ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes na makulong sa PNP Custodial Center sa halip na sa detention cell sa basement ng Sandigan Bayan kung saan siya kasalukuyan nakadetain. On the issue of the commitment order, titingnan natin yung tenor ng minute resolution o resolution ng court as to the 2 motions ni Atty. Reyes at yung motion ni Senator Enrile, particularly dun sa kanyang detention at the PNP General Hospital. Hanggang ngayon, wala pa rin inilalabas na commitment order ang korte na nagsasabi kung saan dapat ikulong sina Enrile at Reyes. Sandra Aguinaldo, GMA News.